Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. Department of National Defense ng Pilipinas bumisita sa paggawaan ng submarine. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Bumisita si Philippines Undersecretary of National Defense, Ireneo Espino, sa South Korea para dumalo sa prestihiyosong ADIX 2023 exhibition. Noong October 2023, nagkaroon siya ng pribilehyo na tuklasin ang mga kahangahangang pasilidad ng Submarine Force Command ng Korean Navy at ang kahangahangang Hanwha Ocean's Johhae Shipyard. Ang pagbisitang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa patuloy na mataas na antas na mga talakayan tungkol sa bagong panukala ng Hanwha Ocean, Jangbogo 3, na ipinakilala noong Setyembre. Sa kanyang paglilibot, si USEC National Defense Espino ay binigyan ng isang insightful sa Advanced Submarine Training Facilities at Maintenance Yard sa Submarine Force Command ng Korean Navy. Pinalawak pa niya ang kanyang pagbisita sa Johhae Shipyard ng Hanwha Ocean, kung saan personal niyang sinuri ang makabagong submarine construction at mga kakayahan sa maintenance. Sa kasalukuyan, 2 submarino ng Jangbogo 3 Batch 2 ang ginagawa sa Hanwha Ocean site. Sinabi naman ng Hanwha Ocean sa DND na sa paglipas ng mahigit 30 taon, ang submarino ay magiging isang mahalagang estratehikong asset para sa Philippine Navy. Iminumungkahi nila ang pinakabagong bersyon ng submarino para sa Philippine Navy, na naglalayong pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa nang may isang malawak na hanay ng mga opsyon sa pamamagitan ng panukalang package. Nakatuon ang Hanwha sa pakikibahagi sa komprehensibong mga talakayan sa Philippine Navy upang matukoy ang pinakamainam na submarine package para sa mga pangangailangan ng Philippine Navy. Nag-deploy naman ang Philippine Navy ng surveillance drone bilang bahagi ng pagsisikap na secure ang Malampaya Natural Gas to Power at iba pang oil fields sa labas ng Palawan sa West Philippine Sea, laban sa mga nanghihimasok upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Ang Malampaya Gas Field na matatagpuan 65 kilometro hilagang kanluran ng isla ng Palawan ay nagsusuplay ng 35% ng mga pangangailangan ng kuryente sa Luzon. Sinabi ng Western Command o Westcom na nakabase sa Palawan ng Armed Forces of the Philippines, na dinploy nito ang Maritime Unmanned Air Reconnaissance Squadron 71 Flight Alpha ng Philippine Navy para sa Joint Task Force Malampaya, para magsagawa ng intelligence, surveillance and reconnaissance mission na subaybayan ang mga potensyal na paglusob sa Malampaya Gas Field. Ayon sa Westcom, ang Flight Alpha ay maaaring magbigay ng matagal at real-time na larawan ng pagpapatakbo ng platform at mga appendage ng Malampaya Gas Field sa loob ng 5 nautical mile radius exclusion zone nito. Ang Unmanned Aerial Reconnaissance ay maaaring magbigay ng malawak na impormasyon sa pagsubaybay sa iba pang stakeholder ng langis at gas, gaya ng floating production, storage and offloading vessel. Tinatangka naman ng mga lokal at dayuhang internet hacker na pasukin ang network ng Armed Forces of the Philippines halos araw-araw, ngunit lahat sila ay hindi nagtagumpay. Ang impormasyong ito ay mula kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Maraming mga attempts na i-hack ang mga systems natin. Sabi ni Bronner, gusto nilang pasukin ang ating mga network, but we're happy to note that, so far, hindi naman naging successful. Dagdag niya, nararanasan namin ito halos araw-araw. Sabi din ni Bronner tungkol sa mga pag-atake sa cyber, at idinagdag na ang ilan sa mga pag-atake ay banyaga habang ang ilan sa mga ito ay lokal. Nahack ang computer system ng AFP noong 2021, na humantong sa naiulat na pag-leak ng mga file sa dark web, o mga bahagi ng internet na naa-access lamang gamit ang isang espesyal na browser, ayon sa nangungunang opisyal ng militar. Gayunpaman, sinabi ni Bronner na ang mga leak na file ay luma at hindi sensitibo. Sa pambansang seguridad ng bansa, ilang ahensya ng gobyerno ang naging biktima ng cyber attacks kamakailan. Kabilang ang Philippine Health Insurance Corporation, Philippine Statistics Authority at Department of Science and Technology. Noong 15 ng Oktubre, sinira ng mga hacker ang website ng kapulungan ng mga kinatawan, habang noong Miyerkules, isiniwalat ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang isang spike-in attack sa website ng Kamara noong weekend. Habang kukumpinihin na ng pamahalaan ang kinakalawang na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal, ipinaliwanag ng Armed Forces of the Philippines sa isang panayam sa telebisyon, idinideliver na ang gagamiting materyales sa naturang barko.
It was sad to see the state of the living conditions. We're trying to improve that by making sure they have at least decent sleeping facilities, decent dining facilities, and internet. Pagdidiin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, isinadsad ang nasabing barko sa pinag-aagawang teritoryo mula noong 1999, upang magsilbing istasyon ng tropa ng pamahalaan at naging simbolo na ito ng soberanya ng Pilipinas. Habang ang actual footage ng pagbangga sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, inilabas na ng Armed Forces of the Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.